Pilipinas at buong mundo. Naitay, Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat sa mga nanonood po sa atin sa aming live stream channels sa Facebook at YouTube at sa mga nakikinig po sa DZBB. Maraming salamat. Napaka-espesyal po ng hapong ito because ang ating bisita na Naitay, Kapuso is the one and the only drama king of his generation. He is one of the most brilliant actors in the country today. Naitay, Kapuso, please welcome Dennis Chillian. Mabuti. Kumusta ka? Mabuti rin po, mabuti. Maraming salamat, Dennis, sa iyong pagdaan dito sa aming munting programa. Sa wakas at nakabisita rin dito. Dennis, pag ipinakikilala kang drama king, anong reaksyon mo? Medyo napaflatter po dahil ako po yung tao na hindi rin sanay sa mga labels na binibigay. Basta sa trabaho, ang ginagawa ko, pinagbubutihan ko lang kung anong sa tingin nilang gusto nilang tawag sa akin, bahala na sila. But grateful, di ba? Grateful, of course. Siyempre naman. And, wow, 20 years dito sa GMA7. Bilis, grabe. Hindi ko na malayan na gano'n na pala kabilis. Ano yung best memories mo, Dennis, dito sa GMA? Best memories, siguro yung marami akong natutunan dito eh. Dito ko naranasan yung first time mag-taping, kung paano ba, ano yung sistema sa taping. Natutunan ko yung sistema. Natutunan ko kung paano buuin yung pangalan ko and kung paano magkakaroon ng respeto katabi nun. And the good thing is, you're doing Love Before Sunrise. This is a collaboration between GMA7 and View. At makakasama mo dito si Bea Alonzo, Andrea Torres, si Sid, at marami pang iba. How excited are you? Masaya po dahil first of all, ngayon lang ulit kami magkakatrabaho ni Miss Bea Alonzo. After 20 years, nakita ulit kami para gawin tong proyekto na to. Hindi na itatanong at siguro hindi alam ng iba na halos sabay kami nagsimula ni Bea sa ABS-CBN pa, sabay kami ni-launch. You were launched together, Star no? Circle, opo. Kasama niyo si Alfie Vargas at iba pa. Magkasabay kayo ni Bea. When you saw Bea, balikan nga natin, 2001 actually, more than 20 years. More than 20 years. But when you first saw Bea, during that time, ano yung impression mo sa kanya? Sobrang bata niya pa po noon, talagang teens pa lang. Pero sumasali na yun sa beauty contest. Oo nga po eh, nakwento niya sa akin, doon pala talaga siya nagsimula yung pagsali ng mga pageant, doon siya nakilala. At nakakatuwa na makita yung growth namin dalawa, kung ano na yung narating ng mga kanya-kanyang mga careers namin. Parang ang magical lang na nagkatagpo ulit kami para gawin tong isang perfect na proyekto na to para sa aming dalawa. And syempre kasama si Sid at si Andrea, na nakatrabaho ko na rin before. And sa tingin ko, wala nang ibang makakaganap doon sa mga roles nila kundi silang dalawa lang dahil anong role mo? Usay nila. Sa Love Before Sunrise. It's an intriguing title, Love Before Sunrise. Ako po dito si Atom. Isa siyang, siguro madidescribe siya as deprived sa pagmamahal dahil lumaki siyang hiwalay yung magulang niya, hindi maganda yung childhood niya. And meron siyang kaligayahan na gustong maramdaman and nakita niya yun dun sa kanyang magiging kasintahan na si Stella na ipa-play naman po ni Miss Bea Alonzo. So dito sa Love Before Sunrise, makikita ninyo yung journey nilang dalawa. Dahil simula pa lang ay alam nila na sila yung para sa isa't isa pero pilit silang pinaghihiwalay ng mga tao at ng tadhana. Anong nagamit mo sa kwento ni Dennis while doing Atom in Love Before Sunrise? Kasi ako, pag meron din akong gusto, talagang sinaset ko yung utak ko eh. Kumbaga, minamanifest ko talaga. So parang ganun siguro yung nakuha ni Atom kay Dennis. At hindi siya sumuko doon sa totoong tao na magpapasaya sa kanya. Nadapa man siya doon sa journey na yon, talagang pinaglaban niya pa rin at
hindi niya tinigilan hanggang mangyari yung kaligayahan na gusto niyang mangyari sa buhay nila. Okay, balik lang ako dun sa pagiging shy. Months ago, binigla mo ang sambayanan nung nag-TikTok ka. Opo. Alam mo, nakakatuwa, nakaka-aliw, nakaka-entertain. And I know you're communicating with an entirely different market, kakaibang merkado. Mahirap. Paano mo na rating yung desisyon na yun? Ang totoo po niyan, ilang taon na rin ako kinukumbinse na mag-TikTok. Siguro mga pandemic days pa po, before pandemic pa, dahil sinasabi nila, lalo ng management na, kailangan mo yan dahil ito na yung profile na tinitingnan niyo at sobrang daming TikTok subscribers sa buong mundo, sa Pilipinas. So nandyan yung ibang market na kailangan mong matap dahil ito yung masa at maraming makakapanood talaga. Sobrang powerful, no? And then, bumigay ka na rin after months of convincing. Opo, dahil siguro after ilang years. Years, Actually. hindi lang months. Oo, ayun, nakumbinsi na rin ako. So, ginawa ko rin po yung account. And noong una, medyo nahiya pa rin ako. Pero tinignan ko yung trend. Tinignan ko kung ano yung pwede kong gayahin. Dahil, syempre, yun ay para kang nagsusurf eh. Diba? Kailangan makita mo yung magagandang alon, magagandang waves na sasabayan mo. So, yun lang naman po. Hindi ako sumasayaw eh. Tsaka hindi rin ako masyadong mahilig magpa-cute. Kaya ginagawa ko lang mga nakakatawa yung mga... Magpa-cute, I agree. Pero doon sa sayaw, sumasayaw ka. Turuan mo naman ako sa pogi. Sige na. Sige ba? Paano ba yun? So, instructional na nga tayo para matutunan ko to. Sen, dapat sumunod ka rin. Ha? So, nangyari sabi niya, Pogi, sige na. Para may ganun din sa umpisa. Sige na. Pinulot. Tapos opening ko man. Tinaas, pak. Tapos gumiling na gano'n. 1, 2. Hindi ako marunong gumanon. Parang uod lang, Tito Boy. Parang gano'n. Parang gano'n. Pag ginagawa mo yung mga TikTok mo, mag-isa ka lang? Mag-isa lang, dahil hindi ko siguro kaya... Siguro tawa ka lang ng tawa. Oo, Tito Boy. Hindi ko kaya na may manonood. Ano ba, may tao sa kwarto. Labas ka muna dyan. Magti-TikTok lang ako sandali. Hindi ko kaya na panoorin nila para mas maganda yung magawa ko. Pero ang galing kasi you've crossed over into that audience. Tanggap at aliw na aliw. At ang maraming mga comments nga parang, that's a side of Dennis na hindi natin nakita ng matagal na panahon. So your decision to do it ay tama. Diba? Maraming salamat, Dennis. Pero hindi pa yan tapos. Meron pa tayong sayo mamaya. Pero ito, kumusta ka bilang ama? Kumusta ka bilang asawa? Naalala ko yung kwento mo kasi naging kayo ni Jen, naghiwalay, nagkabalikan, nagpakasal. Nais ko sana itanong sa'yo, bakit nyo nasiguro ni Jen that you were each other's forever? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. No, let's talk about you and Jen. Naging kayo, naghiwalay, nagkabalikan, nagpakasal. What is the story? Ano ang kwento? Iyon, Tito Boy, nangyari yun nung first time kami magkakilala. Then first time na naging kami, dun yun sa aming parang pangalawang show sa GMA. Siguro tumagal lang yun ng 1 taon and nagkahiwalay din po kami. And after ilang years, nag-reach out kami ulit sa isa't isa. Ayun, so tamang-tama naman, pareho kaming walang partners noong time. You were single? Opo, single kami pareho. And siguro, na-miss namin yung isa't isa dahil katulad nung kwento nung Love Before Sunrise, ito yung second chances na sinasabi ko, na nangyayari talaga yun sa totoong buhay. And pag nangyari yun, parang mas maganda dahil pareho na kaming matured, pareho na kaming established. At handa. Handa. Yun. Okay. Siguro sa tingin din namin, wala nang ibang makakapag pa-experience sa amin nung yung pagmamahalan na yun. Kaya pinili pa rin namin yung... You decided to get married? Yes. Oo. Para lang mabalikan, learning our lessons, di ba? The very first time, sabi mo nga, you were together for like a year. Tapos, nagkahiwalay din. What was it about?
Ano ba? Siguro, Bata pa? Third party? mas bata, Trabaho? bata pa rin po kami pareho. You were both young. Immature yung pag-iisip. Okay. Yung mga sitwasyon namin noon, siguro noon ay hindi rin ganun ka-clear pa yung mga gusto naming mangyari. Right. Kaya po ganun, nagpahinga kami, naghiwalay sandali, pero ending nagkabalikan din naman. And then you decided to get married. Paano nyo nalaman that you were meant for each other? Siguro, Tito Boy, early on pa lang, before pa mangyari yung mga proposal, noon pa lang, parang tawagan na namin sa isa't isa, asawa. So, alam na namin na doon na talaga papunta to, and kailangan lang maghanap ng perfect timing para, alam mo yun, mangyari na lahat ng yun. Kayo ni Jen ba, after what you've been through, meron kayong non-negos? Halimbawa, pag may cheating, goodbye. Ako po kasi, maingat ako sa tiwala ng tao. And ayokong isipin na may mangyayaring ganun sa relasyon namin dalawa. Kaya pinamabuti ko rin na siguraduhin na palaging masaya yung asawa ko kahit na may mga anak na kami. Gusto ko maging maligaya pa rin siya. Gusto ko kinikilig pa rin siya sa akin at sa mga ginagawa ko. Paano ka nagpapakilig kay Jen? Basta kailangan lagi lang siyang gusto ko lagi siyang masaya, lahat ng mga ipapasaya sa kanya ginagawa. Sinasayawan mo si Jen? Hindi, minamasahe ko siya. Minamasahe ko siya, Tito Boy. Mahilig yun magpamasahe, lalo na sa likod niya. And pag matutulog na, hindi na makakatulog kapag, hirap siya matulog pero pag ginimas ko na yung likod niya, Tulog. ayun, bilis na tulog niya. Paano kaalagaan ni Jen? Siya mas grabe mag-alaga. Kumbaga parang hindi ko makukumpara yung pag-aalaga niya sa akin. Siya yung talagang the best sa pag-aalaga. Sisiguraduhin niya na safe ka. Siguraduhin niya na maayos ka, kompleto lahat ng gamit mo. Siya pa yung nag-aayos ng gamit ko minsan or madalas kapag may taping ako or merong out of town or out of the country. So, Do you fight? hindi po may iwasan na hindi magtalo pero ang importante sa amin at siguro maganda sa aming dalawa, kapag meron kaming pinagtalunan, hindi pwedeng hindi pag-uusapan. Hindi pwede na palagpasin yun dahil once na ginawa mo yun, maiipon yung problema at mahirap na kapag sumabog ka at naipon lang yun lahat. Sino ang seloso? Dati ako. Pero siyempre, as you mature, parang naisip mo na basta magtiwala ka lang, di ba? Importante magtiwala ka. Pag nagloko siya, edi... Let's talk about external forces. May mga tao na halimbawa magkakagusto pa rin sa'yo or mag-flirt halimbawa sa isa sa inyo. Difficult it may be to say this, but it can happen. Paano niyo hinahandle yun? Opo, syempre, mga tao lang naman din tayo. Right. Pero ang importante dyan, as long as meron kang respeto doon sa partner mo, hindi mo hayaan na maging masama yung pangalan mo. And Pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan. Because syempre po. I think you need to talk about these Oo, things. dapat po. Mahirap magkalamat yung tiwala ng isang tao at lalo na matagal mo siyang pinag-ingatan. Kaya iniisip ko pa lang yun, parang hindi ko na naiisip na magloko or matempt man lang. Ako na mismo yung lumalayo talaga. Kahit pa biro I think, I have a friend couple who would say, ibang tingin mo kanina kay ganito ha. You have to talk about it in a way na naiintindihan ng pareho. Kailangan lang naman, nasa pagpapaliwanag lang naman yan, Tito Boy. Siyempre, hindi naman lahat ng mga actions ay may ibig sabihin na kagad na isang ibig sabihin lang, di ba? So maraming interpretations sa bawat galaw ng tao. Alam mong sexy ka? Hindi ko iniisip. You don't think about it. But base sa reaksyon kasi ng tao, si Dennis talagang hindi na mapakali. But a lot of people find you really not just brilliant, but sexy. Labas mo na lang sa TikTok. Sige. No, pero hindi mo iniisip yon. Matutuwa kung masasabihin ng ganun, pero
ayoko siyang isipin palagi dahil ayoko maging arrogante or feeling. Now, salamat because I will have the chance to do fast talk. Hey, let's do it! Fast talk. We have 2 minutes to do this and our time begins now. TikTok, tik-tik. TikTok, Yakap, halik. halik, Lambingan o landian. lambingan, Brilyo, chilyo. brilyo, Hi, ho. ho, Guapo, hot. guwapo, Awards, ratings. awards, Wholesome, offbeat. offbeat, Clay, Maria Clara. Balaclara, Ilan ang tattoo mo? 9. Ilan ang naging girlfriends mo? Hindi ko na mabilang pero pwede kong ulaan. Baka 5 din. Baka 5. Oo o hindi? Naging matinik noon. Hindi. Oo o hindi? You find yourself sexy. Hindi. Oo o hindi? Takot kay Jen. Oo. Paboritong leading lady. Jeneline Mercado. First ambition as a child. Maging rockstar. First acting break. Aish Timas, 1941. First showbiz crush. Jeneline Mercado. Favorite teleserye role. My Husband's Lover. Favorite movie role. Aish Timas, 1941. Turn on sa babae. Sense of humor. Turn off. Selfish. I feel special when Jen. I feel special when Jen takes care of me. Rate yourself from 1 to 10. 10 being the highest. Bilang aktor. 8. Bilang mister. 9. Bilang daddy. 8. Hashtag ng buhay mo ngayon. Hashtag blessed. Sunrise, sunset. Sunrise. Lights on or lights off. Lights on. Happiness or chocolates. Happiness. Best time for happiness. Pagtulog na ang mga bata. Dennis, what is love before sunrise? Love Before Sunrise, ang bagong palabas na kagigiliwan ninyo dahil mapapanood nyo ang mga sarili nila dito. Bawat characters na mapapanood nila dito ay sasalamin sa mga tunay nangyayari sa buhay na hindi palaging perfect. Makikita nyo yung mga characters dito na nagko-commit ng mga human error, may mga kapalpakan. Pero ang maganda rito, dun sa mga kapalpakan na yun, makikita nyo yung kanilang evolution at kung paano sila natututo at evolve yung mga characters nila para mapabuti. Kailan namin mapapanood? Mapapanood nila ito sa Love Before September Sunrise. 25. At September merong- 25. Lapit na po at merong advanced screening sa View 48 hours before, kaya September 23 abangan yan. Only on View. Dennis, maraming salamat. Pero hindi ko malilimutan dahil sasayaw pa rin tayo ng price tag. Okay, sige. Price tag. Can we do it? Game? Can we do it? Okay. Dennis, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Sa isang napaka-mabuluhang pag-uusap. Salamat Maraming po. salamat. Thank you. At sa iyong pagturo sa akin ng ilang mga sayaw. Jesus ko po, hindi ako ready. Maraming salamat. And say hello to Jen. Salamat din. Isang malaking karangalan ang nakasama kita ngayong hapon. Likewise, Tito Boy. Thank you. Thank you. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy ho sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Suportahan po natin ang Love Before Sunrise. Suportahan po natin si Dennis Chilio. And stay kind. Make your nanay and tatay proud. And hashtag say thank you. Let's talk again every day. And goodbye for now and God bless.